Good morning mga kapatid, and again welcome sa inyong lahat dito sa ating Sunday service sa Kanlungan Youth Mission Church. And again, welcome sa muling pagsasalo-salo natin ng salita ng Panginoon. And kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Ezekiel chapter 37 verse 1 hanggang 10. Ito yung ating babasahin. So uli, sa aklat ng Ezekiel, verse 37, verse 1 hanggang 10. Sabay-sabay natin itong basahin mula sa verse 1. Itong sabi, "Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa dakilang araw na ito ng aming pagtitipon. Ama, muli inihiling namin Panginoon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, at mga salita sa aming mga pagpapahayag, Panginoon. Lawa, Panginoon, sa gawain ito, ikaw ang lubusang maitaas, mapapurihan, Panginoon, at madakila. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. So muli nais kong basahin sa inyo yung talata nating pag-aaralan ngayon patungkol sa mga patay na or mga buto na nakita ni Ezekiel, mga kalansay na nakita ni Ezekiel, at ito'y mga nabuhay. Ito yung sabi sa verse 1, sabi ni Ezekiel, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Yan ang tanong ni Yahweh sa kanya. Sumagot si Ezekiel at sabi niya, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito yung ipinapasabi ni Yahweh sa kanya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa mga part na ito, mga kapatid, gusto kong i-highlight sa inyo yung hininga ni Yahweh na nagbibigay buhay or yung breath of life. Madalas nakakalimutan na natin kung ano yung kahalagahan ng breath of life sa buhay natin. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, sabi dito, pagkatapos ginawa ng Panginoon ang tao mula sa alabok. Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So malinaw sa verse na ito, mga kapatid, na yung hininga ni Yahweh, yung nagbibigay sa atin ng buhay. Nung ginawa tayo ng Diyos sa alabok, wala pa itong buhay. Ibig sabihin, wala pang vessel yung hininga niya.
Yung hinulma ni Lord na putik mula sa alabok na magiging katawan natin ay vessel lamang para dun sa hininga ni Yahweh. Nung pumasok na yung hininga, dun lang nagkaroon ng buhay yung katawan. So, ibig sabihin, mga kapatid, malinaw na yung ating mga katawan ay nakadepende sa hininga na ibinigay sa atin ni Yahweh. So, yan yung gusto kong i-highlight, no? Vessel of God's breath of life. Yung katawan natin ay vessel. Ano bang mangyayari kapag vessel tayo? Ano bang meron kapag vessel tayo? Sabi nga kanina sa Ezekiel 37 verse 5, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. So dito sa illustration ni Ezekiel, dati nang nagkaroon ng buhay yung mga taong ito eh. Namatay sila, naging mga kalansay, mga tuyong-tuyong kalansay na halos wala ng laman o wala ng laman na tuluyan, dry, ibig sabihin wala na kahit sense of tubig eh. Tuyong-tuyo na sila. Pero ito mga ito, hiningahan ulit ni Yahweh at nagkaroon ng buhay. So, ibig sabihin, from the time na sila'y nabubuhay, na nakadepende sa hininga ni Yahweh, at that time na namatay sila, and at that time na bubuhayin sila muli, nakadepende sila sa hininga ni Yahweh. Yan yung needs ng ating katawan. Yan yung vessel ng ating katawan na without yung hininga ni Yahweh, hindi magkakaroon ng buhay. And even sa huling araw, yung hininga ni Yahweh, yung magbibigay sa atin ng buhay. Sa una pa lang, nakadesign na yung buhay natin para maging vessel ng hininga ng Diyos. At ito, yung tunay na buhay. Anong ibig sabihin pag sinabing ito yung tunay na buhay? Ibig sabihin, hindi yung mga bagay na pinupuno natin sa sarili na hindi naman nakakapagbigay ng buhay. So ito yung, sa ibang salita, madalas yung ating buhay ay naglulong. Naglulong sa mga bagay na inaakala natin na magbibigay ng buhay sa atin. Diba? Meron tayong mga longing, and yung mga longing na yun, pinupunan or sinisikap punan ng tao na mga bagay na hindi nagbibigay buhay. Yung longing na yun, endless eh. Yung longing na yun, unless yung hininga ng Diyos, yung mga bagay na mula sa Diyos, yung mga bagay gaya ng salita ng Diyos, yun lang yung makakapagpuno. Bakit? Sabi ko nga kanina, we are designed to become vessel of that life. Without that life, that vessel is nonsense. Paano pa kaya kung yung buhay natin, pinupuno natin ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagiging alternative lang siya. Pero later on, mananawa ka na naman. Later on, maghahanap ka na naman ng panibago to sustain yung akala mong pinupuno mo. Diba? Yung akala mong sinusustain mo ng mga material na needs mo. Kaya kung yung focus ng buhay ng tao nandun lang sa physical, madalas walang satisfaction. Madalas walang contentment. Lalo na sa panahon ngayon. Diba? Napaka-challenge ng situation sa Pinas. Napakalaking bagay ng contentment sa panahon ngayon. Napakalaking bagay na magkaroon ka ng kakayahang mamuhay ng simple. Kasi yung mga bagay na nangyayari, nagkakaroon ng crisis, ibig sabihin yung comfort zone mo, kapag masyadong mataas, kapag masyado kang maraming comfort sa sarili, baka sumikip yung buhay mo to the point na even yung pananampalataya mo, masubok. Diba? Kaya yung mga sa inyo na nandyan, na nakikinig, no? I-challenge ninyo, isipin ninyo mabuti yung inyong sarili. Baka minsan nakala natin yung pananampalataya natin na magliligtas sa atin kapag tinanggal tayo dun sa comfort zone natin. Kapag naliglig tayo, na shaken tayo dun sa comfort zone na meron tayo, biglang guguho na pala. Hindi mo alam yung comfort zone na tinanim mo sa paligid mo, na binakod mo sa paligid mo. Kapag tinanggal yan, mawawala yung totoong buhay. Mawawala kasi yung salita ng Diyos na dapat na nakatanim dyan, na nagbibigay buhay dyan, hindi masusustain yung kakayahan mo na mabuhay.
nakukuha ninyo. Yan yung kahalagahan ng breath of life. Yan yung importansya ng breath of life. Sabi ko nga kanina, madalas itong bagay na ito, nakalimutan na ng mga tao. Masyado nang naging focus yung buhay ng tao sa sistema na isustain yung physical na buhay. Kaya nga kapag nawawalan tayo ng mga bagay na sabihin na natin material o mga bagay na physical, yung ibang tao, ang laking bagay sa kanila, ang laking kawalan, ang laking galit nila, ang laking puot nila minsan, even sa ibang tao. Nakuha ninyo? Hindi yung mga bagay na pinupuno natin sa ating sarili na hindi naman nakakapagbigay ng buhay dito. Meron tayong endless longing. Sa una, yung buhay natin parang, or yung mga desire natin, parang minsan may challenge lang sa buhay mo eh. Meron kang gustong makuha, meron kang gustong makamtan, meron kang gustong marating. Pag susupikapan mo, ilalaan mo yung panahon mo doon, ilalaan mo yung buong oras mo doon, isa-sacrifice mo yung mga bagay na mas importante para doon, para makuha mo siya. And pag dumating yung time na nakuha mo na siya, later on, mag-fade away yung desire, mag-fade away yung excitement na naramdaman mo, maghahanap ka na naman ng panibago. And so forth and so on. It doesn't end. Yung longing ay endless. Na tanging dahilan kung bakit may longing na ganon, dahil yung vessel natin, yung buhay natin, yung katawan natin na ito ay vessel for that breath of life. Yung breath of life, dapat yung nilalagay natin dyan, yung pinupuno natin dyan. Dahil yun yung talagang makakapagbigay ng buhay, ng kapayapaan, ng kasiyahan, hindi para maging mayaman or maging mahirap. Diba? Or regardless kahit sa kayamanan or sa kahirapan, you are content, you are satisfied. Yan pa man din ang buhay ng marami sa panahon ngayon. Yun nga, sumunod sa uso, mainggit sa meron ng iba, maapektuhan ng panlalait ng iba, ma-insecure sa paligid mo, nawawalan ng pagkilala sa sarili at sa kakontentuhan sa sarili nilang buhay. Marami ang nagiging bulag sa kayamanan. Kaya nga sa pagdating ng Antikristo, ito yung sitwasyon. Sa pagdating ng Antikristo, pag dumating yung Antichrist, sino man ang nagmamahal sa kanilang buhay ay susunod sa kanya. Bakit? Sapagkat mas iniibig nila ang kanilang mga buhay dito sa mundo at makipaghabulan sa kayamanan, karangyaan o kasakatan. Madaling silang mapupuno ng takot na mawala yung mga bagay na pinaglalaanan nila ng kanilang buhay. Kaya madali silang susunod sa Antikristo. Nakuha ninyo? Yung mga pinaglalaanan mo ng iyong buhay, yung tinatrack mong buhay na normal. Diba? Minsan yan yung normal eh. Hindi yun yung normal na buhay eh. Hindi naman yun yung abnormal na buhay. Yan yung tinatahak ng lahat, kaya yun yung normal. Kapag nawala yung mga bagay na yun, and kung merong paraan para bumalik ka dun sa mga bagay na yun, yun yung magkocontrol sa'yo. Kaya nga pagdating ng Antikristo, kayang-kaya niyang kontrolin even yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya na sasandal sa mga bagay na ganun at mawawala sa kanila yung mga bagay na pinuno nila sa buhay nila. Even yung sa salita ng Panginoon sa Matthew 24, sabi niya, at manlalamig yung pag-ibig ng marami. Sabi din ni Jesus sa aklat ng Mateo 16, verse 25 to 26, sabi niya, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay, dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Di ba? Hinighlight dito ni Lord yung buhay eh. Yung breath of life na nagbibigay buhay sa tao. O ano ang ibibigay ng tao nakatumbas ng sa kanyang buhay. Ano yung ilalagay mo dyan sa buhay mo na matutumbasan yung breath of life na kayang buhayin even yung patay. Na kayang buhayin even yung dry bones. Di ba?
Kung dito pa lang sa sanlibutan, yung desire natin sa mundo is mabuhay gamit yung mga material na bagay sa mundo. What more pa kapag yung tao namatay? Wala na siyang desire. Wala na siyang katawan na pwedeng hilingin or hingin. Diba? Kaya yung mga taong naghangad lang ng breath of life, even sa yung kamatayan, walang kapangyarihan sa kanila. Pagpatuloy natin sa Ezekiel 37, sabi sa verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Tandaan niyo yan, bibigyan ko kayo ng hininga. Mamaya i-highlight natin yan. At kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako, sabihin mong, ipinapasabit ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. So ito na yung pagkabuhay muli ng mga patay, mga kapatid. Yung breath of life na sa umpisa pa lang binigay ni Lord para magkaroon tayo ng hininga nung nilikha si Adan at saka si Eva. Sa putik pa lamang, ito rin yung breath of life na bubuhay sa atin sa mga huling araw, na nagbibigay buhay sa atin, na ibibigay sa atin. Kung iniisip ninyo, nabigyan sila ng litid at laman. Itong parting ito, mga kapatid, is mga glorified body na. Hindi na ito yung litid at laman na nagdi-desire pa rin ng sanlibutan. Ito na yung mga litid at laman na magagamit natin bilang katawang pangkalangitan. Hindi na nag-aapektuhan ng tukso, hindi na naapektuhan ng gutom, ng kahirapan, ng sakit, o kahit ano paman. Hindi na kayang tuksohin ni Satanas. Sapagkat ito na yung katawang binigay ni Yahweh sa atin na panlangit. At lahat, bago dumating yung araw na yon, ay susubukin. Dito na dumating yung panahon na bubuhayin muli ng Diyos ang mga patay. Kaya nga, tandaan ninyo, kahit pa naghahanda tayo, ito nga, di ba? Kahit pa naghahanda tayo sa panahon ngayon, merong mga crisis, merong mga situation, or maybe papasok na tayo dun sa tribulation, maybe pasok na tayo dun sa pagpapahayag, hindi ito pagliligtas ng buhay. Hindi ito para i-secure mo yung normal mo na buhay. Tandaan ninyo yan. Kahit sabihin ko na nagtanim tayo dyan, mag-alaga tayo ng hayop dyan, mag-alaga tayo ng isda dyan, response lang natin yan dun sa crisis sa paligid natin. Pero wag ninyong isasandal dyan or i-defend yung buhay ninyo dahil balang araw, mawawala din yan. Pwedeng mawala yan sa atin. Diba? Isang sitwasyon lang dyan na matindi, pwedeng mawala lahat yan. Kung isandal ninyo dyan yung buhay ninyo, biglang guguho. Tanggapin natin na hindi ito para sa pagliligtas ng buhay, kundi sa mga taong willing mawalan ng kanilang buhay para dito. Pansamantala lamang yan, sa huling araw, masusubok ang lahat at mayayanig ang kanilang mga pananampalataya. There will be a shakening, mga kapatid. Merong shakening, merong awakening na mangyayari sa mga huling araw. Bakit? Para magkapantay-pantay yung mga mananampalataya. Para ligligin yung mga mananampalataya, yung mga totoo. Sabi sa Hebreo 12:27-28, sabi niya dito, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Ito na. Sa 1 Corinthians chapter 15, 52-54, ito ang sabi. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta,
Sabi sa huling paghihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, kasabay ng pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating mga katawang nabubulok ay mga papalitan ng hindi nabubulok. Yung nga yung sabi ko kanina, yung katawan na nakita ni Ezekiel, na nagkaroon sila, na nagkaroon ng buhay, ay hindi ito yung katawang panlupa na meron tayo ngayon. Hindi porket meron itong litid at laman, ay ito pa rin yung katawang panlupa. Hindi na ito nabubulok, sabi ng 1 Corinthians 15. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang katawang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya nga sabi ko kanina, ang magligtas ng kanilang buhay, or sabi sa talata kanina, ang magligtas ng kanilang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang willing mawalan ng kanilang buhay, actually wala namang willing mawalan ng buhay, but that's the cause of having faith in Jesus Christ. If that is the cause of having faith in the Lord Jesus Christ, sumasandal tayo doon sa pag-asa na bubuhayin niya tayong muli kahit pahumantong tayo sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi natin yan poprotektahan. Hindi dahil naghahanda tayo is para iligtas yung buhay natin. Kaya sabi ko, yung mga paghahanda na yan, para lang yan dun sa maaaring pagtulong natin sa ibang tao. Nandyan yung biyaya ng Panginoon. Kapag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, ayon dun sa mga talata or ayon dun sa mga prophecy na mangyayari sa huling araw, dandun din yung pagbibless ng Panginoon sa atin sa mga gawain natin. Or else, pumunta tayo dun sa normal na buhay na magpapahirap palalo at magpapasunod sa atin dun sa gustong gawin ng Antikristo. Ang handang mawalan ng kanilang mga buhay dahil kay Jesus ay magkakaroon. Sabi sa Romans chapter 6 verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Ito naman ang sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon, sabi niya, kasabay ng malakas na utos. Ibig sabihin, may utos namang magmumula either maybe sa langit, malamang hindi sa lupa. Kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta, yung last trumpet na binabanggit kanina sa Corinthians. Ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So yung mauuna yung mga namatay. Ibig sabihin, may mga matitirang buhay na nagsusurvive sa panahon ng tribulation. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. So titipunin tayo. Ito yung sinasabi nila na caught up, dadagitin. Ibig sabihin, merong mga mandaragit na dadagit sa ating mga katawang binago na. Kaya nga, caught up di ba yung word na harpaso, yung pinag-aaralan natin nung isang araw, ay titupunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, hindi lahat sasapit ng kapighatian. Hindi lahat ng sasapit sa kapighatian ay mamamatay. Yung iba magsusurvive hanggang wakas. Panalangin ninyo, kayo yung mga mag-survive hanggang wakas, pero matinding kapighatian yun. Ibig sabihin, matinding survival yun. Yun nga yung point na minsan, mas maiki pang nauna ka ng nawala di ba? Pero hindi sa pagpapakamatay. Kaya sa ma-witness mo yung matinding kapighatian na hanggang sa huli, masakit sa puso, masakit sa damdamin. Pero kung maaalala ninyo yung mga pag-aaral patungkol sa mga nangyari sa mga apostles, sa mga nangunang Christians, sa mga early Christians, nung pumasok sila doon sa mga katakomb, yung mga libingan, doon sila nagtatago
Sabi nila, hindi lungkot eh. Hindi lungkot yung nakita ng mga taong nandoon. Punong-puno ng mga graffiti ng kasiyahan yung lugar. Ibig sabihin, nandun sila sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng persecution, sa gitna ng kanilang tribulation. Nandun sila. Nagkakaroon ng kasiyahan at ligaya na hindi matutumbasan ng mga bagay na material. Dahil wala naman sila noon dun sa baba. Hindi sila nandoon sa lupa, sa ilalim sa loob ng katakum para mag-celebrate ng mga bagay na material sa mundo, di ba? Na parang, uy, nanalo ako sa loto. Tapos nagdiwang sila doon, nagkasiyaan sila. Uy, kumita ako ng ganito kalaking pera. Hindi sila. Nagsisiya doon sa mga bagay na material. Nagsasaya sila dahil sa kalwalatian at kaligayahan at na binibigay ng Panginoon sa kanila. There is no sadness. Dahil willing na silang hinanda na nila yung kanilang mga buhay sa pagbibigay sa Panginoon. Yung kasiyahan at kaligayahan talagang damang-dama nila. Yun yung mga na-witness ng mga theologian or ng mga researcher na pumasok doon sa mga katakob kung saan nila nakita yung mga kasulatan ng mga New Testament at saka Old Testament na ginamit nila sa panahon na yon. So, hindi lahat mamamatay. And yung iba, mananatiling buhay. Sabi nga sa Matthew 24, verse 22, sa katunayan, kung hindi paikli ng Diyos sa mga panahong iyon, walang taong maliligtas ng buhay. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiiklihin ng panahong iyon para may matirang buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, hindi lahat tayo mamamatay. Hindi natin pipigil, hindi porket sinabi ng Biblia na kailangan patay muna lahat ng mananampalataya bago magkaroon ng resurrection. Kasi kailangan patay, kasi paano nga naman magre-resurrect, hindi pa namatay. Sabi ni Apostol Paul, hindi natin pipigilan yung pagkabuhay muli ng mga patay porket nagtatry tayong mag-survive, mabuhay. Parang sabi ni Lord, ito na lang yung isang taong nagtatago sa kuweba eh, hindi pa napapatay ng Antichrist eh. Hindi ako makabalik-balik eh. Di ba? Yun yung idea dun. Di pa kasi siya lumalabas, natakot na siyang mamatay, hindi na lumabas, nagtago na lang. So, hindi natin pipigilang magkaroon ng resurrection dahil pa nabubuhay tayo. Sabi sa Matthew 24, verse 29 to 31, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, yun na naman yung trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Ibig sabihin yung mga anghel para sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Yan yung mangyayari mga kapatid after ng great tribulation na dadanasin ng mga mananampalataya. Sabi pa nga sa aklat ng Revelations, sa aklat ng pahayag, doon sa ikalimang trumpeta, ay ikalimang selyo. Sabi dito sa pahayag, Revelation chapter 6 verse 9, inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubos lakas silang sumisigaw. Sabi nila, O Panginoon makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ng paghahatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo. Napapatayin din tulad nila. So mga kapatid, itong part na ito, sinasabi dun sa mga kaluluwa na dumanas din ng kapighatian. Maybe ito yung mga early Christian na nauna ng dumanas ng kapighatian.
Or maybe ito yung mga una ng Christian na nauna ng kaluluwang dumanas ng kapigatian at namatay na. Sabi nila, wag na ninyong patagalin, Panginoon. Pero sabi ni Lord sa kanila, maghintay pa kayo ng konting panahon. Meron pang dadanas ng kapigatian, kagaya ninyo at mamamatay ng kagaya ninyo. Papatayin ding tulad ninyo. Pagpasok ng 6 na selyo, ito na. Lumindol ng malakas, ang araw ay nagitim. Ito yung binasa natin kanina sa ang araw ay nagitim at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Ito yung binasa natin kanina sa Matthew 24. Paparating na yung Panginoon. Sabi naman sa pahayag 11, sa Revelation chapter 11, verse 11 to 13, sabi niya dito, pagkalipas ng 3 kalahating araw, ito na, pumasok sa kanila ang hangin. Yan yung highlight ko kanina sa aklat ng Ezekiel, sabi niya, sinabi sa akin ni Yahweh, sabi sa verse 9, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong pinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sabi sa Revelation 11, ito yung 2 witnesses na madalas kong binabanggit sa inyo. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay. At sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pumasok sa kanila yung breath of life. And nung sila'y tumayo, nakita sila ng mga tao. At nasindak yung mga tao sa takot. Sino ba namang hindi matatakot? Ipinapatay ng mga taong ito yung mga 2 witnesses. At nung nakita nilang nabuhay silang muli, na nanginig sila sa takot, sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Kaya nga na-highlight ko na itong 2 witnesses, hindi itong 2 tao lamang. Itong 2 witnesses na ito, sabi ng Bible, ito yung olive tree na kagaya sa binabanggit sa Romans chapter 11. Ito yung 2 lampstand na binabanggit from Revelation chapter 1 to chapter 3. Yung candlestick. Doon sa 7 churches na binigyan ni Lord ng paghahanda, ng pagrepent at pagtalikod sa mga bagay na mali nilang ginagawa bago pumasok yung tribulation. Nag-witness sila para i-preach yung gospel, i-preach yung pagdating ng paghahari ng Diyos. That is the message of the doon sa simula ng tribulation. Kaya nagkaroon ng tribulation dahil sa mga nanampalataya na ayaw sumunod dun sa gustong ipagawa ng Antikristo. Therefore, nag-testify sila na malapit na yung paghahari ng Panginoon. That is the prophecy they need to do. To prophesy the coming of God's kingdom, the coming of our Lord Jesus Christ. So that people will know. Hindi sila takot sa kamatayan dahil maikli na lang yung panahon. Hindi na ito para sa future mo sa buhay. Hindi na ito para sa kung anong magiging kahantungan ng buhay mo dito sa lupa, kundi sa kung anong magiging kahantungan ng buhay mo sa langit, sa resurrection. Doon na nila nilaan yung kanilang buong buhay at tinanggap na yung buhay dito sa lupa ay wala nang patutunguhan at hindi na masusundan pa. Kaya maraming hadlang, maraming nakakapagligaw sa isip ng tao sa panahon ngayon, lalo na sa mga mananampalataya. Sabi ko nga kanina, yung mga tao na nabubuhay gamit yung mga sa pamamagitan ng mga material na bagay dito sa mundo, mga excitement, mga desire dito sa mundo. Kapag tinanggal yung comfort zone sa kanila, dun mapapatunayan kung ano talaga yung preparedness ng kanilang pananampalataya. Kung ano talaga yung power ng breath of life sa mga buhay nila. Kagandahan, karangyaan, kagandahan ng kasuotan. Itong 2 witnesses, sabi nga dito, they will dress in sackcloth. Ibig sabihin, wala kang makikitang bagay na pinapahalagahan pa nila sa buhay nila. Hindi sila yung nakadress na parang prinsesa or prinsipe o hari. Nakaporma sila na sobrang pogi. Hindi, dress in sackcloth. Ibig sabihin, para ka ng... Your image is like far away from the normal life.
Kasi yung mga tao na namumuhay normally, binibigyan sila ng comfort ng Antichrist at napagpapatuloy nila yung makamundo nilang pamumuhay. Pero dahil yung mga hindi sumusunod sa Antikristo ay nahihirapang mabuhay, di ba? Bunga ng hirap mabuhay, magmumukha silang hindi kaaya-ayang tignan. Pero sabi ng Diyos, katapos ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo. At labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Naalala ninyo yung sinabi ko? Nabanggit sa 1 Thessalonians kanina. Sabi niya dito, sa araw na yon kasabay ng malakas na utos. Sabi dito sa pahayag, pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit na nag-uutos sa kanila. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding yun ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang kisambong bahagi ng lungsod. Sa verse 15, ang sabi niya, hinipan ng ikapitong anghel, yung last trump, yung pang-7 na trumpet, ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malakas na tinig. Ito yung mga tinig ng arkanghel na nasabi kanina sa Thessalonians. Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya at pakailanman. So, again mga kapatid, gusto kong i-highlight dito although na-highlight natin dito yung parte ng resurrection of the dead. Pero kung gusto kong i-highlight dito din yung breath of life na nagbigay sa atin ng buhay. Yan yung lagi nyong i-remind sa sarili ninyo. Yan lagi nyong isipin sa mga sitwasyon na kinakaharap ninyo ngayon. Marami kayong challenges eh. Marami kayong naririnig sa mga tao na pwedeng ito yung gusto nilang gawin ninyo sa buhay ninyo dahil ito yung ginagawa nila, ito yung pinapakita nilang normal. Ito yung lalaitin ng mga tao, kaya hindi mo dapat ipakita na ganito ka para hindi ka laitin. Hindi sa ganung paraan ninyo dapat binubuhos yung effort ninyo para mabuhay, kundi sa pundasyon ng salita ng Panginoon na nagbibigay buhay, ibig sabihin, nagbibigay breath of life sa atin. Yan yung magbibigay sa inyo na tunay na pagkilanlan sa sarili ninyo. Pag nakikilala ninyo yung sarili ninyo, hindi na kayo makaapektuhan ng kahit ano pang sabihin ng iba. Regardless kahit pagano kataas yung kausap ninyo o gaano kababa yung pwedeng ilait sa inyo, hindi na kayo maapektuhan pa. Hindi ibig sabihin magiging sarado yung inyong isip sa pagtutuwid. Kundi magiging bukas yung isip sa katotohanan, sa pagtutuwid sa sarili, sa repentance, sa pakikinig, pero hindi sa panlalait, hindi sa buhay sa sanlibutan, hindi sa parang insecurities sa sanlibutan, kagandahan, kagwapuhan, forma, marangyang mga bagay na meron kayo. Kaya nga sabi ko ngayong may crisis eh. Habang tumatagal, sabi ng Bible doon sa Matthew 24, yung mga tinatawag na birth pains, habang tumatagal, naliliglig, nasishaken yung mga Christian. Tinatanggal yung comfort zone. Tinatanggal yung mga makamundong bagay. Ang matitira lang yung buhay mo at saka yung breath of life, yung spirito ng Diyos, yung salita ng Diyos na nakatanim sa'yo. This will remain. Yung mga inggit mo, yung galit mo sa kapwa mo, yung madali kang mainis, madali kang maapektuhan. Imagine mo naman, tribulation, tapos yung focus mo, yung insecurities mo or yung hatred mo sa ibang mga tao. Mawawala na yung lahat ng yan. Mga personal na bagay, mawawala na yung lahat ng yan. Magkakaroon na lang preaching ng gospel, lahat ng makakahadlang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, isasantabi mo sa isip mo. Lahat na preparedness sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Lahat ng way para makapag-prepare ka
na ma-spread yung gospel ng kingdom ng Panginoon. Iahanda mo pa para sa sarili mo. Kahit maging simple pa yung buhay mo, kahit pa maging ermitanyo ka dyan sa pagtatanim o paghahalaga ng hayop, para lang ma-spread yung gospel, dyan mo ilalaan yung iyong buhay. Yan yung mga bagay na paghahanda. Hanggang sa dumating yung araw na maging yung mga bagay na yan, iiwanan mo na. Kasi magkakaroon ng tatakan, di ba? Sabi nga, magkakaroon ng mark of the beast. Ibig sabihin, no one can buy. Kung meron kang pera, hindi ka makakabili. Kung meron kang business, hindi ka makakapagbenta. Ibig sabihin, walang provision ang para sa'yo kung hindi ka tatanggap dun sa mark of the beast. Pero darating nga yung panahon na yung provision mo magmumula sa Panginoon. Yung pagpapahalaga naman ng buhay, hindi magmumula sa laman, kundi sa Panginoon. Anyway, pagpatuloy natin to mga kapatid sa mga susunod na linggo. And I pray na maging matagumpay yung inyong preparation dyan sa ating mission. Gawin ninyo yung lahat ng magagawa ninyo para mapagtagumpayan yung mission, para mapahayag yung salita ng Panginoon, ma-share, makatulong, makita ninyong lahat kung ano yung sitwasyon, tignan ninyo yung may tutulong ninyo sa bawat isa. Huwag ninyong hayaan na maging hadlang kayo sa bawat isa. Kung meron sa inyo na gustong tumulong, huwag niyong patayin yung desire nila. Diba? Makinig kayo, matuto kayo, magpaturo kayo. Kung meron kailangang ituwid sa inyo, magpatuwid kayo. Pagsumikapan ninyo yung lahat ng bagay na yan. And pagbalik ninyo sa mission, yun nga, lahat ng bagay, ibigay natin yung kalulatian at kapurihan sa Panginoon. Magdiwang tayo para sa success. Regardless, kahit hindi ibig sabihin na merong success is walang negative things. Kahit madalas yung mga negative na bagay na mangyayari, kasama yan sa kaligayahan nung success na ibibigay sa atin ng Panginoon. And again, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita na binibigay mo sa mga panahong ito, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito, Panginoon, ay tunay na napapanahon upang ihanda kami, Panginoon, sa pagdating ng unos. Alam namin, Panginoon, na nauna nang nagbilin ka sa amin na maghanda kami, Panginoon. Lord, lalo mo pa kaming turuang makinig. Turuang gisingin yung aming mga puso. Turuang ilaan yung aming mga buhay sa iyo, Ama. Lord, alam namin na marami pa kaming iniisip na importante o mga kaabalahan, Panginoon, kung ito'y mga bagay na pisikal lang at mga bagay na mananatili lang dito sa mundo at makakahadlang, Panginoon, sa paglilingkod namin, Panginoon, sa iyo. Alisin mo, Panginoon, alisin mo kami sa mga bagay nito. At ihanda mo kami, Ama. Lahat ng aming gawin, lahat ng aming pinaghahandaan na walang kabuluhan, Panginoon. Lahat ng aming pinaghahandaan na may kabuluhan, Panginoon, para sa salita mo, nawa dito kami magtuon, Panginoon, ng aming mga pansin, ng aming mga buhay, ng aming mga paghihirap at pagtitiis. Maraming salamat, Lord, sa ilang lahat ng kapurihan at kalulatian. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, and maging sa mga nanonood sa atin online, welcome lagi kayo sa aming Sunday service. God bless you all.